Nung pina-check ko ito sa aming business permit, the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. Hindi ko po Hindi niyo maalala alam. po, Oo, opo. hindi Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Mga kababayan, pinag-uusapan pa rin ang tunay na pagkatao nitong si Mayor Alice Go. Totoo nga bang Pilipino ito o posibleng tanim ng China? Pero ayon naman sa mga residente kung saan lumaki po itong si Mayor Alice Go, ayon sa kanila ay kilala nila ito mula pagkabata at nakakalaro pa umano ito ng ilang kabataan. Kilala po itong kanyang pamilya dahil malawak po ang kanilang lupain at mga farm at nag-aalaga umano ito sila ng babuyan. Ngunit pinagdududahan po itong si Mayor Alice Go dahil nga po sa kanyang mga inconsistent, kumbaga hindi firm ang kanyang mga sagot sa katanungan sa pagdinig sa Senado patungkol sa isyu nitong Philippine Offshore Gaming dahil ang umano'y building kung saan po nadiskubrihan ng ating mga otoridad na itong pug operation ay umano'y gumagawa ng mga illegal. Kaya nasabit-sabit po itong si Mayor Alice Go dahil ilang dokumento na nakuha doon, mga kababayan, ay nagpapangalan sa kanya o nakapangalan sa kanya, kagaya na nga lang ng electrical bill, pati na rin itong mga sasakyan. Ngunit inamin naman ito ni Mayor Alice Go, pero hindi na ito siya miyembro o mano ng company dahil nag-withdraw na ito. Marami pa po ang nahalungkat patungkol sa kanya. At ito po, panoorin natin ang ilan sa mga tanong ni Senator Gatchalian. May negosyo kayo sa Valenzuela? Dati po, nung kabataan ko po, meron po yung magulang ko po sa Valenzuela po. Tumira ka ba sa Valenzuela? Tumira po ako parang kung di po ako magkakamali, 1 taon po. Okay, dito sa address na ito. 52 Ticanong 58. may, ay 58, opo. 58. And then, itong negosyo is QJJ Embroidery Center Incorporated. Opo. But interestingly, nung pina-check ko ito sa aming business permit section, walang ganyan na company. So, yan ang mga problema, mga kababayan po natin, kasi lumalabas na mga bugos po yung address na nadiscovery po nila. Kahit yung ilan sa mga investors nitong Pugo Company, yung mga address ay nakikita po na parang hindi naman umano sila kayang magpatakbo ng ganito kalaking kampanya. In Valenzuela, now and in the past. Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako noon. Itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. Kilala ko yung may-ari nito, yung Baile family. No? So, were you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. How old were you nung tumira ka doon? More or less. Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. Ito ang problema po kasi ang mga sagot talaga ni Mayor Alice Go kung hindi matandaan, hindi maalala, at kung hindi maalala sasabihin niya dahil bata pa siya noon. So mahirap naman siguro kalimutan yan, mga kababayan po natin, lalo na kung tumagal ka sa isang lugar. Hindi ko naman sinasabi na hindi Pilipino itong si Mayor Alice Go dahil nabigyan nga ito ng certificate para makapagtakbo bilang mayor ng Banban Tarlac at passport po ang kanyang naipresenta. Ibig sabihin may sariling passport siya at paano hindi siya Pilipino napaka-fluent siya po sa pagsalita ng salitang Tagalog. Anyway, pakinggan po natin kasi ayon po sa kanyang mga kabarangay mismo ay sinasabi nila na talagang diyan sa Banban Tarlac mismo sa kanyang barangay mismo. Ang pangalan ng kanyang barangay kasi ay ito po ang kanyang pangalan ng kanyang barangay, Virgin de los Remedios, Banban Tarlac. So diyan daw siya lumaki sa barangay na yan. Pilipino, dito po siya sa nakatira sa BBR. Meron po siyang farm doon. Doon na po siya lumaki. Tinuro pa ng isang residente sa News 5. So, yun lang ang nagpapatunay kasi alangan naman bubutuhin nila yan kung hindi nila kakilala at alangan naman mananalo po yan kung hindi siya tumagal sa lugar na yan. Kaya parang mahirap po mahirap
sabihin na hindi po siya isang Pilipino. Although may mga questionable sa kanyang dokumento na which is yan po ang kanyang kailangang patunayan na siya talaga ay isang Pilipino. tumakbo bilang mayor ng Bamban, pagbababoy raw ang hanap buhay ng alkalde sa lugar. Hindi naman matanggap ng ilang residente ang pambabatikos sa kanilang mayor. Sobrang bait niya. Wala naman po kaming nakitang pangit sa kanya. Puro maganda, sir. Kaya napapayak po kami. Kaya kung pwede lang pong pumunta doon sa Manila para kukunin namin ba para tulungan namin siya. Sinumit So, tingnan niyo po yung mga tao naman nagsasabi na taga dyan talaga siya eh. So anyway, titingnan po natin. Kung ang mga residente mismo ng barangay kung saan ay lumaki o mano, itong si Mayor Alice Go, at bago tumakbo nga sa politika o bago pumasok sa buhay politika, bakit natin kikwestiyonin ang kanyang tunay na pagka-Pilipino? Marami naman nagsasabi na mismo kabarangay niya. Alangan naman bayad yan o binayaran para magsalita para kay Mayor Alice Go. Inakita naman po natin na random naman po yung pag-i-interview nitong News 5. Ngayon mga kababayan po natin, kung may mga questionable man sa tunay na pagkatao ni Mayor Alice Go, palagay ko yan ang kanyang dapat patunayan. Kasi pwede siyang kasuhan ng Comelec kung siya po ay nagdeklara ng kanyang maling pagkatao dito sa Certificate of Candidacy niya noong 2021. So actually, first time voter niya, first time na magparehistro, first time na tumakbo sa pagka-mayor, so agad-agad nananalo. So ibig sabihin, malaki ang pundo rin ni Mayor Alice Go. Kasi hindi rin po yan basta-basta na mananalo ang isang mayor kung walang malaking pundo. Lalo na po, dikit po yung laban. Halos 500 lang po ang diferensya sa kanilang boto doon sa natalo niya. Pero kung may complaint sana o may reklamo ang kanyang kalaban, pwede sana nag-apila sa Comelec. Pero hindi po nag-apila din, mga kababayan. So ibig sabihin, smooth lang talaga yung pagkapanalo nitong si Mayor Alice Go. Kaya abangan po natin ang patungkol sa update na ito kung ano nga ba talaga ang tunay na pagkatao ni Mayor Alice Go. Mapapind out pa talaga na siya ay hindi tunay na Pilipino o mapapahiya lang itong si Senator Risa Ontiveros sa kanyang mga allegation dito kay Mayor Alice Go. Kasi siya po yung nag-allegation kay Mayor Alice Go na umano'y hindi Pilipino at kaduda-duda po ang kanyang citizenship. At ngayon ay pinapaimbestigahan na ng ating gobyerno ang educational background pati at buong pagkatao nitong si Mayor Alice Go, pati na po yung kanyang mga travel ay kukunin na rin po para isama sa mga investigation. Saan-saan ba siya pupunta tuwing lumalabas ng bansa. Anyway, abang-abang lang po tayo mga kababayan at sigurado naman kung walang tinatago po itong si Mayor Alice Go ay mapapatunayan niya na malinis ang kanyang konsensya at isang Pilipino ito. So maraming salamat at yan muna yung ating panibagong update.